never akong pinilit. Di ba? Kasi may mga child stars ako lang nakikita na ayaw, hindi makaiyak yung bata eh. Sasabihin ng nanay, direct, dali lang ha. Dadalhin sa backstage yung bata. Kukurtin. Umiyak ka. Ganon. May mga ganon ha. Panchito, malaking influence sa akin. Galing. Sobrang galing ng timing ni Panchito. O tsaka You know, ang feeder at saka ang receiver, si Dolphy receiver, di ba? Pero kung hindi magaling ang feeder mo, bali wala yung receiver. So kailangan talaga magaling talaga yung feeder mo. So, ako kasi very fascinated ako dun sa filmmaking noon. So ano yung mga parang pinakamalaking changes ngayon na parang mas gusto mo pa rin maging artista noon? Or mas gusto mo bang maging artista ngayon? Masarap kasi yung filmmaking no araw, lahat gagawin mo na totoo. Ngayon kasi, diet na eh. May mga CG na tayo. Meron na, di mo na nga kailangan mag-shooting eh. AI na lang nga eh. Ipoprompt mo na lang, mangyayari na yung buong eksena eh. Grabe. Diba? So, imagine mo yung nawawala sa pelikula. And how that can affect the workers. Correct. Imagine mo. Actually, yun din yun na-enjoy ko. Kasi the craft ng bawat isa, di ba? Yung DOP, like Romy Vitog. Yung mga ganyan, di ba? Iba yan. Noong araw, pagka may trick shot, yung mga lumilipad si Darna, gano'n. Ginagamitan ng batya yan. Yung batya, ginaganon yung negatibo. Ginaganon yung negatibo. Kaya minsan, yung langit, nag-iiba ng kulay. Ganon nung araw eh. Pero, yung lente lalagyan ng Vicks yung paligid para dream sequence. Para malabo yung paligid. The first colored movie ay sa Pilipinas, yung first colored movie, pero hindi siya full colored, is yung Ibong Adarna. And the process was, kada film, pinipaint nila. Kinukulayan niya. Kinukulayan nila. So can you just imagine the difference now na yung dali nung na-computer ng lahat, no? yung dali ng filmmaking. Pero Kuya One, would you say na meron kang Napoleon Bonaparte complex? What do you mean? Ang Napoleon Bonaparte ay isang great leader. No, kaso maliit siya. So, matalino ka pala, no? Professor yan professor yan sa UP. ang Napoleonic Bonaparte Complex, kasi nga maliit si Napoleon Bonaparte, sinubukan niyang i-conquer yung mundo. He wanted to Conquer control the world. So ikaw, may ganun ka ba? Hindi. Hindi na kailangan eh. Na-conquer niya. Aga nga niya na-conquer eh. Bagay, na-conquer. Parang parang... Alam mo ba, nung kwento lang ha, bata ako kahit saan ako magpunta, may metro kong kasama. Wow, ganun kalaki talaga eh, no? Metro, yung may pulis na may mahabang baril na, tapos may mobile akong kasama na kung saan ako magpunta. Siyempre, kailangan mo proteksyon. Kasi nga, may mga kidnap threats ako eh. Favorite ako ni Imelda Marcos. Wow! So, binigyan talaga ako ng sarili kong metro kong. I mean, you are the child star. Kumbaga, hindi ko naman gusto yun. Diba? Kumbaga, nangyari na lang yun. Wait, di ka ba komportable? At saka isa pa, kahit saan ako magpunta, naalala ko, kailangan talaga akong buhatin kasi talaga nagkakagulo talaga tao. Pag pumunta ako ng isang lugar, magsasara yun, pare. Pero nung time na nun, Kuya Onin, sinong nakaalalay sa'yo? Yung daddy ni Aga. Cheng Mulak. Kasi daddy ko sa opisina siya eh. Sa Wonder Films, sa office siya. Yung si Cheng Mulak, siya yung naka-assign sa field. Na-enjoy mo yon yung fame? Na dinudumog ka, kilala ka kahit sa nagpunta? Na-enjoy? Or awkward ka? Yun yung buhay ko eh. Kumbaga, hindi ko naman naramdaman yung... Hindi ako ganun eh. So, I cannot compare. So, it's normal for you? Yun ang normal na buhay ko eh. So, kumbaga, nakaisip ako, ganun na ako eh. Wow. So, yun yung dahilan kung bakit ang galing mo sa chicks? Then let's face it. Di ba? It's one of the factors. Bakit?
Pag komedyante ka, talagang magaling ka sa babae. Ewan ko, komedyante ng piling, baka hindi talaga ako nakakatawa, kaya single ako hanggang ngayon. Hindi kasi ako, tinanong ko yun, kasi I remember ako, uncomfortable naman ako. Pag may nakakilala sa akin, nagtatago ako sa likod ng nanay at tatay ko. Talaga? Oo. Kasi nga, again, ako, hindi ako sikat dati, tapos biglang nakilala Ako ko. kasi hindi ko nga naramdaman Ikaw, yun. simula pa lang. Nagkaroon ako ng isip, andun na ako eh. Pero ngayon ba may pinagbago, nung artista ka dati, may pinagbago ba yung treat ng mga tao sa'yo? Alam mo, nagugulat ako. Alam mo, naging, kahit saan ako magpunta ngayon, kahit sa bundok, kilala pa rin ako ng Oo tao. naman. Kasi nga, siguro dahil sa na-reach kong Sa fame. na-reach na. Di ba? Parang, Hindi ka naman kasi makakalimutan eh. I doubt kung, kasi kapag sinabing child star, Of course. wala. kaso nga Lalabas lang, yung pangalan mga mo. tagahanga ko ngayon, puro malapit na ipatawag ni Lord. Hindi talaga. Hindi talaga difference, di ba? Sabi ko yung may kilala rin sa amin. Ito Ayan. sa pagkasama ko sila Sandro, yung mga anak ko, si Alonzo. Ang mga nagpapapicture, mga dalaga. Oo. Naiinggit ako. Kasi puro dalaga eh. Sa akin, puro senior. Ito pa! Ito maganda kwento. Ito maganda kwento. Nasa States ako. Pauwi ako ng Pilipinas. Oo. Kasabay kong umuwi, si Ian Lim. Oh, okay. Okay? Alam mo yung LA airport, pare, pagka may flight ng PAL, puro Pilipino yun, di ba? Kasi hindi ko alam bakit eh. Mapa-Pilipinas, mapa-Amerika, pagka may flight ng PAL, hindi pa rin maalis sa Pilipino yung kahit na maghahatid pa, yung talaga. Yes, correct. Eh di, pumasok si Ian Lim doon sa loob ng terminal. Nagkagulo pa. Wow, okay. Sa LA ito, ha? Ito yung peak niya eh. Kumbaga yung kasikatan niya eh. So, I didn't know him eh. Ito pala yung si Ian Lim. Nagkagulo. Sigawan, takbuhan yung mga tao, bilis. Okay. Di ako naman pumasok. Pagpasok ko, ganun din. Ang lakas nila sigawan. Kaso, ang problema, ang bagal ng dating ng tao. pero nakarating naman. Siguro mga Paano lang sigaw sa'yo kasi tagal ba sigawan sila, di ba? Mga 5 minutes later, nakalapit na, nakarating na. Kaya yung kisiyan, boom! Ang Tapos? agad yung tao. Bakit? Kasi, Ang bilis yung sa bata akin, pa. may mga naka-wheelchair, may naka-dextrose. Ninyo! Alam mo ba lahat ng pelikula mo ng bata? Napanood ko! Yung building mo, sa akin yung isang poste ron. Galing. Yung pala yun. Yun yung story. Oh my nun. gosh. Grabe yung nakakatawa. story. Doon ko lang na-realize na lahat ng mga taga-ako pala puro malapit na ipatawag ni Lloyd. Pero what about the transition? Yung dati ikaw yung main billing, tapos remembering during the 80s, nasama ka na with Tito Vic and Joey, tapos hindi na ikaw yung top billing. 'Di ba? Tapos nandun ka na, actually dun sa isa, top bill ka pa rin, tapos Tito Vic and Joey, yung kasama mo sila na parang it's like a Bagets movie, andun sa Mami We Go Out. Yeah, Mami We Go Out. yan. So paano yun? So yung feeling, dahan-dahan nawawala na yung... Sobrang swerte ko kasi yung daddy ko, he would always tell me, during my popularity, Ninyo, ang dami sarili mo kasi darating ang araw, mawawala lahat yan. Oh. Wow. He always tells me that. Palagi Wow. Talagang very sa akin yun kasi nga, lagi niya sinasabi. Siguro, sa loob ng isang taon, he would tell me that 3 times or 4 times na seryoso usapan, Ninyo, darating ang time na mawawala lahat yan. Kailangan pag dumating yung time na yan, kailangan kaya mo tanggapin and tanggap mo. Diba? So, true enough, dumating nga yung time na yun. Na wala na, nababawasan yung pelikula ko. Yun na, nung dumating yung time na yun, tanggap ko. Ba't Kasi hindi nga, kayo patuloy na nag-produce? ha? Ba't hindi kayo patuloy na nag-produce? Because, nung time na yun, pumasok na yung mga video, yung mga Betamax, mga VHS eh. Yun ang pumatay talaga sa industriya. Pirating. Correct. Pirating. Kasi dapat sa halip na manonood ka sa sine, pwede mo nang mapanood sa sa Beta. At saka sa probinsya, yung mga piracy sa probinsya, magtatayo lang ng kumot na, tas cut na. papalabas na yung pelikula through video. Oo. Diba? Actually, kaya mayroon din talagang decline ng film eh. Iyan ay isang talagang Kaya malaki. talaga pumatay ng pelikula yung piracy. Kung maaalala nyo dati, may mga pelikula pa kung sa kahit saan eh, pwede kang manood ng may sariling venue, yung sinihan. Kaya, diba? ganun yung magsinihan nung araw. Sabi pa nga nung araw. Yung Remar. Oo, ganyan. Ano pa ba? Yung
yung coronet, di ba Oo. yung mga ganun? Sabi nga Act nila, theater, act. may, Acted. ang palabas, balbas. Yung Oo. kadobol, huwag na natin sabihin. Comedy. Hindi, pero my point is, kaya isa yun sa Ako dati, dalawang pelikula ko magka-double. Ah, wow! Oo. Ninyo-mulak na pelikula. Galing. Hindi, yun nga yung isa sa mga nawala. Kasi, ang naging problema sa pelikulang Pilipino, dati, sa kada probinsya, may malapit na papanoodan. Mhm. Ngayon, naging centralized na siya eh. Di ba? Kailangan mo na ngayon pumunta sa mall, para manood. Eh yung pagpunta lang sa mall ay isa pang buong kaganapan. Kasi pag sa mall ka, nakakain ka na doon, magbibihis ka na doon. Hindi dati yung sinihan, eto lang sa tabi. So yun nga, yung pagdagdag ng infrastructure, pagdagdag ng bagong technology. Kaya kahit anong ipilit natin, we need to survive, di ba? I mean, film as an art form. Parang ngayon, para manood ng pelikula, mabigat ha. Mahal. Pagka yung regular employee ka lang, you cannot, hindi ka pwede manood ng pelikula ng linggo-linggo. Pipiliin mo Lalo na lang kasama talaga, mo no? yung buong pamilya mo. Simple. Noong araw, when I started, 2 pesos and 50 cents. Wow! Ang bayad sa sinihan. Yung kwatog ko, kumita ng Wow. 6 million sa Metro Manila. Wow! In 2 weeks, 6 million na kinita niya, 2 pesos and 50 cents ang bayad. So ilang beses pinanood yun, di ba? So imagine mo ngayon yun, kung kukwentahin mo yung dami ng taong nanonood nun, paano pa yung mga pelikula ni Vice? Correct. Correct. Sa dami ng taong nanonood. So speaking of finances, no, parang how did that your parents handle that also? Na after your heydays. So yun, sobrang swerte ko rin sa daddy ko kasi yung daddy ko nga, inopen niya ako ng trust fund, no, which I cannot touch, whichever comes first, a college degree or 25 years old. Yun. Wow, galing. So lahat na kinita ko talaga. So everything was intact. Yeah. Plus, Ngayon gets ko na. Kasi nung kasama ko siya sa Pandakekos, wala pa siyang 25 noon. Ang baon lang nito, laging yung ano yan. Yung pero naka-BMW. Oo, hindi. May BMW ka, lagi kang dala eh. Yung parang kulay brown na choknat. Chocolate, yeah. Chocolate, yun lang. Ay, sarap naman talaga ng Hoy, chocolate. Favorite kahit ko naman, yan. kahit may pera ka, Chocolate. pwede ka pa rin bilhin chocolate. Sarap kaya ng chocolate. Sarap ng chocolate. Hindi, I remember kasi again, my dad, no, parang kinopya talaga kasi ang ganda nung path na ginawa para sa'yo. I remember like El Niño Apartel, you had a building. That was the first. He had a diba? you had a building, he had a condominium. Ganun eh. Hindi, yun nga. Ginaya naman. Hindi ko lang kaya ng building, pero may ganun. At least condominium. May condo. Tapos ikaw, may tira yung Sobrang business. swerte ko lang talaga sa Galing. parents ko. Ano ma, Magaling mag-handle. like, maraming child star akong kilala na buong buhay nagtrabaho sila. Precise. Yeah. Pero, nung tumanda na sila, wala silang, they have nothing to show. Yep. Yung wala silang may pakitang ito yung pinagtrabahuan ko. Correct. Kasi nga, minsan, naisugal ng magulang, naiganon ng magulang. Sige, not for anything else. Aray ko- You can answer this or not, ano? Pero what you earn is still sustaining you right now. Actually, no. No? Kasi nga, nung dumating na yung 25 years old, sabi ng daddy ko, gagalaw ako pag ginalaw ko. Oh. So, up to now, So babae na lang yung ginagalaw mo. hindi. Kumbaga, ang nangyari, nagkaroon na kami ng negosyo, nagkaroon na kami, sige, yun yung ano. Pero yung kinita ko, intact pa. Oh, wow! Galing! Ang galing din ng... Talaga? Ang galing din ng pagpapalaki. Grabe. Pero kung ito yung maiba tayo, no? Yung business mo. Hindi, wag tayo may iba. Wag tayo may iba. Hindi, joke. Hindi, gusto ko malaman naman. Daddy ko rin yan eh. Daddy ko rin So, yan. kailan ito nag-start? Kasi sobrang sikat na sikat ang 1993. Kasi nga, di ba, Okay. nag-stop na kami mag-produce. So, nawala na yung Wonder Films. Na yun yung business ng daddy ko, no? So, he was thinking of a new, business. Recipe ng lola ko yan. Ay, galing! We started out with 32,000 pesos na capital investment. Tapos kumita siya in 1 year, kumita siya ng 16.2 million. Natanggal na yung mga pinambili ng truck, pinambili ng mga makina panggawa. Net na yun, yung 16.2 million. Ay, wow, ang Galing. galing. Sa dumami yung mga Magaling. branches, ano? Dati ko kasi nag-business management sa Berkeley. UC Berkeley. Ay, galing. Galing. From, Talaga. one product to another product. Sobrang galing ng daddy ko sa negosyo. Swerte ka. Ilang swerte ka. branches Ang galing nito, nito, tirador talaga to. Grabe to kapag umano to, hindi niya pinapasok yung puti.
Ano Kasi na pinag-uusapan magaling siya sa natin? billiard. Sa billiard. Okay. Sa Oo, billiards, nandun naman tayo sa bawal ipasok billiards. yung puti. Hindi naman magaling, pero kumbaga, Oh, hindi ko lang- Nakikita ko yung post mo sa Facebook, puro champion. Champion. Sige, paano ka naman napunta dyan sa billiards na yan? Wala, hindi ko lang talaga. Ever since. Hindi naman ever since. Kailan lang. Kasi, nag-try ako mag-basketball. Siyempre, bandak tayo. Hindi na. Sabi Di ba? Kaya, Alam mo bang ang viral nung laro nyo sa Star Olympics? Ikaw at saka Jinggoy. si Kuya Jinggoy. Oo, sobra. Si Boss. Oo. Sobra. Sobrang viral ngayon. Taras talagang... Actually, siguro yun, nakakatawa sa current time na napapanood mo yung mga dating... Ako, hindi ko napanood yun nung bata ako eh. Di ba? pero alam mo, ang saya nung panahon na yun. Lalo na yung mga all-stars namin, yung mga... Dadayo kami ng probinsya, mag-all-stars basketball. Puro kami artista. Nasubukan ko din yan eh. Saya nun. Oo. Grabe, ang good time man nun. Cesar Montano, pare, nag-basketball kami in Bicol. Ay, pinigay sa akin yung daddy ko na Rolex na solid gold na may diamonds. Hindi ko naman alam bakit ko sinuot. Basketball yung pupuntahan ko. Siguro kayabangan lang din. Siyempre, bata ka pa eh. Teenager ka. Siyempre, ang ganda na rin yung binigay sa'yo. Di sinuot ko. Pare nawala. During the game. Siyempre, inuman ko. Pag naglalaro, di ba? Nawala yung relo. Takot mo. Pare, hindi ko alam kung anong papaliwanag ko sa daddy ko. Patay. Dahil ang binili ng daddy ko, sabi niya, Nino, that's very expensive, ha? Huwag mong, yan, huwag mong pabayang magasgas or huwag mo iwawala yan. Parang namutla ako nung hindi ko talaga makita. Wala na, hanggang sa, umuwi na ako, talagang, Umiyak na lang. wala ako nagawa. Umiyak na lang ako, papasoli, ganun. Eh, syempre, yung daddy ko naman, wala na rin siya magawa. After 1 year, birthday ko, invited yung mga kaibigan ko artista. Nag-basketball, Cesar Montano dumating, may dalang regalo. Putek! Yun yung regalo niya sa'yo? Yung Rolex. Di ba sira ulo? Isang taon! Di ba? Ganun kabaliw yung Cesar Montano. Di ba? Isang taon! Pikon ako, mapipikon ako kung ano eh. Ay, sorry. Pero siyempre, nung nakita ko, natawa na lang ako. Nakakapikon nga Pero yun. parang ang sakit din sa sa lalamunan. No? Parang, Kumbaga, kung kailan tinanggap mo lang na wala mo na siya. Hinirap ko yung sermon ng daddy ko ng... Di ba, nung dahil sa kanya? Ganun yung mag-good time. Wow! ako naman nun sa basketball namin dati, hindi ko makakalimutan. Nagka-basketball ka pala? Dati. Oo. Ito, idol ko nga ito. Nung nag-ano kami sa di na natuto, nagbabasketball siya. Ginagaya ko nga, idol ko nga eh. So, nung nagbabasketball naman kami, sina Dinky Do yata yun. Basta, Kaya si Nicky. definitely. Kunyari mag-aaway sila, tapos magpapakita sila ng bra. Ay, si Kuya John Hernandez pa to. Tapos yung play nun, si Kuya John Hernandez, habang nagtatawanan yung mga tao dito, ang play si Kuya John Hernandez magti-3 points. Wow. Yun yung play. Ako naman, ginagawa ko nun sa mga all-star basketball. Bago mag-jump ball, ako kunyari yung mag-jump ball. Tapos bago mag-start yung game, bago pa lang mag-start, substitution! Mula! Magwawala ako nun. Di ba ka nag-uumpisa? Substitution kagad? acting yun. Maghahabol na kami ng referee. Ang saya! Gano'n kasaya yung mga good Ang good saya. time. May skit talaga. Oh, tsaka iba talaga nun. Iba yung mga feeling ko, iba yung mga entertainers. Ito pa, Bomber Moran. Oh my gosh, si Kilala mo Bobby Moran. Oo Moran? naman, kilala. Good Icon siya na din yan. sobrang nakikatawan na ang itsura talaga niya. Nakakatakot. Pero nakakatakot talaga. Kapatid ni Tina. Ito maganda dyan. Yung Bomber Moran, duwag. Takot sa dilim. Seryoso ba? Ang laki-laki niya eh. Takot sa bulto, takot sa... Pag kahit yung mga pelikula, hindi siya pwede sa eksena na nasa sementeryo. Hindi pwede. Sobrang duwag. Putik, Tao. talaga ba? Basketball kami, all-stars. Check-in na kami sa hotel. Pinagtripan nila Tirso Cruz. Tsaka nila Boyet. Pare. Habang natutulog, pinatay yung ilaw. Kasi lagi bukas ang ilaw. Pinatulog siya. Pinatay yung ilaw. Nilagyan ng dalawang kandila sa ulo na. Pag-gising niya kayo. Tapos kinalabog yung pinto. So pag-gising niya, Patay yung ilaw, tapos may kandila. May kandila! Alam mo ba ginawa? Totoo to, ha? Walang anong biro. Sa Ilocos yung hotel. Pare, pag-gising niya, binasag niya yung alam mo yung tukador? Yung may salamin? Binasag niya, binatan niya na upuan yun. Yung mga curtains,
Pinaghihila niya. Lahat yung kama, tinumba niya. Ganun yun pa. Nakakatakot naman sa Ilocos kasi talaga. Ganun yun. Grabe. Naalala niyo yung mga panahong yung nagdadabing pa tayo? Yeah, oo. Ngayon, wala nang 100% dubbing, no? Ikaw din yung nagdadab nung bata ka? Oo, ako. Ang hirap nun Tapos ano yun, kumbaga meron pa kaming record nun kung sino yung pinakamabilis mag-dub. Oo. Explain mo na natin. Sa mga batang nanonood ngayon, yung dubbing, yun yung sasabayan mo yung salita mo na Kasi ginawa nung mo. sinushoot kami dati, wala pa pong mga mic Hindi, noon. at saka yung camera may tunog. Oo, Diba? kaya kailangan siyang i-dub. Oo, kaya kailangan i-dub. So, pero Si meron Lucy- namang Lucy camera Quintos. yung nilalagyan ng blimp. Pagka-drama, yung nilalagyan ng balot, yung camera, para pero tahimik. wala hindi pa rin ganun katahimik. Tsaka idadub pa rin yun. Oo, Idadub pa rin yun. Ang hirap kaya yung kunyari umiiyak ka. Paano pag ganyan umiyak? Paano ka umiyak? Hindi ko rin dramatic. Pero kapag dubbing ka, parang ka talagang umiyak din. Talagang siyempre kailangan iyak mo Sa rin. dami ng movie mo, Kuya Oni, Lahat talagang yun, 100% dub. ikaw talaga yun. Yes. Ang tiyaga. Ano yun, siguro mga isang buong pelikula, siguro mga 5 days dubbing. 5 days. Kaya iba rin talaga ang disiplina dati, no? Kasi lahat pagdadaanan mo, magdadabing ka, may mga stills ka, may mga photoshoot ka, tapos isang camera lang nun. At saka pag kailangan mo lumipad, talaga sasabi. Kami ni Ate V, sinabit kami dyan sa Santa Mesa, isang building na may crane. Hindar na to. Tapos ang ginawa, yung suot niyang costume, hinunmad doon sa katawan niya. Oh. Para akala mo suot ni Darla. Ako nakaupo sa likod niya. Pero may may strap, May harness ka naman, may naman. tali naman. Pero pwede ako tumumba. Ginaganon yung crane para lumiko kami na gano'n. Boom! Nanay ko may kasamang pali sa shooting. Wow. Yun. Nakakatakot yun, ha? Oo. Ngayon, Pero lahat nung ng bata ka, hindi ka rin natakot sa heights? kumbaga hanggang ngayon talagang very Adventurous ka. adventurous. Ano kinakatakutan nyo nun? Ako, Bungee cord, yung mga bungee. okay sa'yo yan? Okay sa akin. Ako takot na takot ako sa mga eksena yung may putukan, yung barila. Ay, favorite ko yun. Seryoso? Oo. Kasi ako, takot ako sa... Feeling ko para akong nasa comics na boom. Totoo yung talaga yung masabog eh. Ngayon, CG na eh. Oo nga, Pero nung oo araw nga. talaga pag kailangan ng sabog, habang tumatakbo ka, sumasabog talaga. Correct. Di ba? Wala namang pangyayaring sa eksena na disgrasya or... Awa ng Diyos, wala naman. Ay, meron pala, nalaglag ako na naka-eksena kasi nakasabit ako with dalang baril. Pero binata na ako. Na pagbagsak ko, nakagat ko yung dila ko. Nakalaylay talaga yung Ano dila to? ko. Quadro di Jack? Sagad, Strategically Advanced Government Armed Defense. Parang 21 So, jumps. tinahi. Oo. Kasi konti na lang yung Di, ang lungkot ng mga girlfriend mo nun. Hindi, kasi nung tinahi, mas tumibay eh. Tsaka nagkaroon na ng tahi, kaya lalong tumigas. Wait, so... paano yun? Dahil ikaw yung stunt ba siya or aksidente siya? Eksena na... Kasi may action star period to eh. Oo, ayaw. May mga, talagang, like, pag kailangan namin tumalon ng falls. So, hindi ka nagdodouble? Kami ni Monsur. Oh. Meron kaming eksena na tatanong kami ng Daranak Falls. Nag-double kami nakita ng shooting. Ayaw namin, talagang pinauwi namin yung double namin kasi gusto namin kami Kayo gumawa. gagawa. Ang galing, mas Because there was a natural lang. time, nung binata na si Kuya Onin, siya na yung Densyo Padilla, di ba? Ikaw na yung laging alalay ng action star. Parang sige, siguro pwede naman, silang dalawa ni Kuya Robin, naglalaro sila, pamilaan nyo! Silang dalawa, nagbabahilan silang dalawa. Oo, so, magandang storya to. Nag-shooting kami ng Gina Natuto. Oh. After the take, may mga natirang blanks doon sa baril namin. Oh. So wala na, nag-trip na kami ni Kuya Robby kasi malaki yung grounds eh. Pagpalina na kami, pak. Natutulog si Royet sa gitna, sa ilalim ng puno. Royet Padilla. Alimpungatan, pare. Bumulot ng totoong baril. putik. Pare, dapa kami dalawa ni Kuya Robin. Akala ko mamatay ako nun. Imbis na kayo ng prank, kayo yung... Totoong baril lang inugot. Ay, Diyos ko po. Buti na lang, walang natamaan. Hindi, ako naalala ko dun sa Pandakeko.
ano din sila, competitive din sila. Si Kuya Kim Pion kasi yung pandake ko, yung kwento nun, yung mga nagigisilang palaka. Technically, Sa Antipolo rin kayo, di ba? Oo, Oo, kami. same same Sa location ng Aguila. Aguila. Yeah, yun, sakto. Doon. Reason. Filipino version siya ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Kasi tape din yun eh, di ba? Correct. Makikita mo talaga sa kanila yung yung competitiveness nila with the craft. No, pati yung pag-iyak nila eh. Pati yung pag-iyak nila, ang galing nila eh. Ito yung Dude, isipin mo naman, Herbert Nino tsaka Kimpin. si Kuya Oni, yung talaga siya yung bigay na bigay. Galing ni Kuya Oni. Tapos si Kimpin naman yung tumuturo lang yung luha. Talagang, tapos si Kuya Herbert, siya naman kunyari ayaw niyang tumingin. Sabi ko, as a child actor, no, parang, Gagaling, no? ang galing nitong tatlo na to, no? At hindi ayun alam, maraming nakakalimutan na yun, no? Tapos sila din yung school bukol too. School bukol. Hindi, ano naman yun? Romney, Romney, Nino, Kimpi, o Nino. So, Bukto. kaya nga eh. Kasi child stars din lahat yun eh. Di ba? Kimpi yata hindi. Kimpi ba hindi? Hindi child Hindi, star. oo. Hindi child star si Kimpi. Pero ako kasi, kuya, nung lumabas sa TV yung anak ko, kasama ko siya, tapos pinagkakaguluhan siya dun sa studio, lumabas kami sa TV, sobrang saya ko eh. Now, paano yung sayo? Nung nakita mo na, lalo si Alonzo, Alonzo, diba? kamukha-kamukha. Talagang kamukha mo. How did you feel? Parang, anong naramdaman mo nun? Alam, siyempre happy. Pag anak mo talagang kahit anong achievement yan, happy ka talaga. You'll always be proud. You'll always be, para ako nasa heaven pagka nakita kong meron siyang na-achieve or meron siyang mabuting ginawa. Diba? Lahat naman tayo siguro, you know how it feels pag anak. Correct. Pero si Iba yun. Alonzo ba, Kuya Oning, talagang gusto niyang mag-artista simula bata? Makapal ang mukha kasi ni Alonzo. Makapal din ang mukha. Talaga? At saka, nabigyan pa ako ng trabaho noon, ha? Biro mo, hindi ko na inakalang magkakaroon pa ako ng McDonald's na commercial. Pero dahil sa kanya, nagkaroon ako ng commercial ng McDonald's. Nakakausap mo ba siya kung anong nararamdaman niya na parang, is it a big shoes na to fill or pressured Alam mo, ba si siya? Alonzo sa kanya, yun nga, pressure daw sa kanya kasi nga, lagi siyang kino-compare sa akin. Correct. At saka, alam daw, he felt daw na kahit anong gawin niya, hindi niya madadagpasan ako. Ang hirap naman kasi nung... Hindi, kahit sino child star ngayon. Oo. Mahirap na lagpasan yung ginawa ko kasi nga, pelikula yung pinag-uusapan. It was Kaya set on a TV na different time. Wala nang pelikula ngayon eh. Di ba? And even us, at that time pa lang, kami, hindi na. Ibang level yan. Ganun sa amin eh. So iba, talagang hindi mo pwedeng... Pagkumparahin. At saka hindi na pwedeng i-break yung record ko. Kahit anong mangyari, wala na pwedeng mag-break doon. Kasi nga, pelikula yung pinag-uusapan. Tama. Di ba? How can you break it kung wala na pelikula? Mga 100 plus siguro yung nagawa mo, kuya. Ngayon, today, Total. 108. 108. Wow. Grabe. Tapos mga 48 bida. Yung lead, yung title role. Wow. Meron naman mga bida na hindi naman title role. So siguro mga 20. Well, pero you transitioned also to theater. Eh. Kasi Oo, he talaga is ba? very much known as a Direct ako ng theater. director. Sa Paano ka stage. napunta doon? Ang laki nila ako ng kinita mo doon eh. Hindi kasi, yung stage naman, di ba, alam mo yung, kinuha ko ng Villa Teatro. Kinuha nila ako para Banwan. Okay. Para sa Ibong Adarna. Ibong Adarna. Kumbaga na... Nag-enjoy? Hindi, nabibitin ako kasi nga, stage, alam mo yun, yung set, trono lang. Kumbaga may kalaban ako higante. Boses lang yung kalaban ko. So, inano ko yun. Sabi ko sa producer, pwede, can you give me a chance to direct this Ibong Adarna? Ginawa ko nga yun. Kumuha talaga. Si Raul Villo, yung 7'6" na Pilipino, kinuha ko talaga siya para maging higante. Wow. So, may eksena kami, nagkakabulan kami sa stage. Hanggang sa audience. Galing. Yung eksena na bumababa si Don Juan sa balon, nagpagawa ko ng set na talaga may tali na gano'n na galing sa ibabaw ng stage, mababa talaga ako sa balon. Para maintindihan ng tao. Tinan mo yan ha? I mean, yan kasi galing sa tayo, pag merong eksena, yung dating panahon, gagawin mo talaga eh. Di ba? Ngayon, pwede nga CGI. Pero yun, nadala mo yun na parang hindi, kailangan may At pakita. saka, tanda mo, ang audience mo high school. Ang high school, pagka boring ang pinapanood, tayuan yan, CR, tambayan sa CR. Diba? So, kailangan visual. Kailangan may nakikita silang exciting. Diba?
So more on Brexian pa lang style of directing mo? Ha? Brexian. Oo. So ginawa ko gano'n, tulad nung nag-direct ako na filibusterismo. Yung kwento na tumalon si Huli sa simbahan, nagpakamatay dahil doon kay Padre Damaso. Ano yun, laging pinag-uusapan lang yun sa theater. Kinakwento lang yun. Sa'yo, pinakita alam mo. Nabalita mo ba yung nangyari kay Huli? Nagpakamatay, gano'n lang yun. Ako hindi, nagpagawa ako ng set talaga na may airbag talaga, may mga karton. Tumatalo talaga, nagpagawa pa akong candy glass na salamin. Wow. Tumalon siya sa kunyari stained glass. So, nagulat yung audience, may mga ganun. Galing. Oo, natural, no? Diretso mo pa ba to o hinto ka na? Ngayon kasi, after yung pandemic, doon kami natigil. Oo, kasi bawal yung... Pero ang sarap. Ang sarap ng ganun. We would do 5 shows a day. Ano yun, ba, Baguio. Limang show, iba-iba yun. El Filibusterismo, Oh, wow. Noling So different set of actors naman. Ibo Gadarna, Florante at Laura. Wow. Is it a group of actors o sila din yung artista o nagpapalit-palit ka din? Yung mga lead, nagpapalit ako ng mga lead. Pero yung support, syempre, kami rin. So galing, no? Yung first guest at si Ice, coming from yung pinagdaanan niya, child star, naging director. Ito rin pala, no? So, doon din talaga ang progression. Tapos nagpalagay ako ng mga effects sa stage, may mga blasting, may So yung tao talaga natutuwa pag gano'n. Pero ikaw, hindi ka umarte sa stage. Di ba nagbanuan nga ako? Ikaw pa rin, Doon nga acting and nag-start. directing at the same time? Oo. Oh, mahirap yun. Doon nga Pero yung mga nag-start. filibusterismo, hindi na, nagdirect na ako. So ano pang next? I mean, I know that your son is there already, no? Para sa kanya na ba? Or ikaw din, meron ka pang gustong... Actually, si Alonso Lau, pinagko-concentrate ko talaga sa school muna kasi nga mahirap ang third year high school sa Lasal. Pero meron ka pa bang role na parang gusto mong pang gawin? Or... Nagbading na rin ako. Saan Sa mo slumber party, di ba? sa Kaya slumber nag-aaral ako party. ng gay linggo. Kaya si ba nakatira sa Balurchi na Techi Maru? Wow! Ano yun? Kala ko... Ano yun? Hindi ko alam. Kasi nakatira sa bahay. Kaya Chiba ang... Kayo ba nakatira sa bahay dito? Nakatira sa... ano yun? Ano sabi Sa ko? balay na to? Ano? Kaya Chiba nakatira sa Balurchi na Techi Maru? O yun. Ayun. Bahay na Sa ito. bahay na ito. Oo. Yun lang na Hirap yun. yun, Ang bahay na parang ito. hirap. Ba? Ang alam ko lang sa gay linggo, 150. So yun nga, meron pa bang ibang role na gusto mong, na hindi mo pa nagagawa, na you wanna do? Nag-retarded na rin ako. Yung... Nanalo ko award dun yung... So yun, based on experience mo lang yun, di ba? Anong ano to? Anong age ka nun? Alam mo, yung pelikula na yun, I had to go to Elsie Gatches Village. Alabang. At saka sa St. Cupertino. Kasi nga yun yung mga special child, di ba? So meron isang batang pinili na para gayahin ko. Wow. Para doon sa pelikula ko yung tembong nga. Kasi ito ko sa retarded eh. Meron siya talagang mga mannerisms. Lagi niya ginagawin yung damit niya. Lagi niyang niroroll niya sa thumb niya. Tapos pagka nag-aayo ko, pagka meron siyang hindi gusto, ay ko! Meron siya ng gano'n, ay ko! So, pinadala ka doon to study or ikaw mismo? Pinag-aralan ko yun. Ah, wow. Pinag-aralan ko yung bata. So I spent siguro mga 1 week with him. How old were you 3 then? hours a day. Doon lang ako, tumatambay lang ako sa SC Gatches para lang... Ilan taon ka na to? Lahat yan nangyari between 7 and 9. So galing. Isipin mo, bata pa lang, nakuha May mo ano agad na. yun. At saka yun nga, talagang pinag-aaralan na yung acting. Seryoso sa craft. Ako last question na lang ako. Gusto ko lang talaga itong itanong sa'yo. Kasi nung nasa Batang Quiapo ako, there's always this comparison between FPJ and Coco Martin. And then, of course, with the parang current cliche now, Coco Martin is the next FPJ. And if there's one person, I think, who can really talk about it, is of course, Correct, of Kuya course. Nino. How would you do the comparison? Hindi mo na nga pwede rin i-compare. Kasi nga iba na yung labanan ngayon. Diba? Although si Coco pag gumagawa ng pelikula, talaga blockbuster din naman. Pero yung longevity at saka yung dami ng ginawa ni FPJ, parang mahirap ng talunin. Hindi mo pwedeng i-compare talaga. Ako rin, may last question. O sige, tag-isang last question tayo. Pero alam mo, kasi pati yung tagahanga nung araw, iba. Iba. Mas Grabe, grabe, yung tagahanga no? nung araw. Nung araw, ang fans mo, paglalaban ka ng Oo, grabe.
if you remember, yung mga panahon ni Nora Vilma, nagsasabunutan yung mga yan. Nag-aaway sila. Rambulan yan. Oo. Di ba? Hindi pa niya magsalubong yan. Miski yung Maricel, kaya nga nauso yung title na umiikot yung pangalan. Di ba? Yung, Para pantay. Para pantay. Hindi naman Santos, Nora Honor. Umiikot Correct, siya. correct. Para wala nauna. Kasi pagka meron nauna, magwawala ang ano. Ganun ka ano. FPJ, hindi mo pwede saktan sa pelikula. Patayin. Hindi pwedeng patayin. Hindi mo pwede, kahit saktan. Di ba? May eksena na pinalabas sa Mindanao, babaralin si FPJ ng M203. Inunahan nung... Mindanao siyempre nakakapasok yung mga Muslim na sundalo. Nung nakita niya na babaralin si FPJ, Idol, sa likod mo! Bam! Binaril ng M203 yung screen. Sumabog talaga yung screen. Granada yung ginamit niya eh. Sunugin sila yan. Wow. Ganon. Sige. Totoo yan ha. Wala nga nung biro yan. Sige, ako naman. Experience Ikaw, one last ka, di ba? Ayun nga, anong maa-advise mo, Kuya Oning, sa mga Aspiring. bagong pumapasok na child star? Siguro, advice ko muna sa magulang. Kasi huwag natin pilitin yung anak natin na gumawa ng isang bagay na hindi naman nila gusto. Precisely. Yun. You can guide them, you can give them a choice, pero wag yung sayang sa gusto mo, ito yung gagawin mo. Huwag ganon. Diba? Yung nga tulad doon, sabi ko, nakakita ko nung kinukurot. At saka huwag iasa yung buhay dun sa... Ayun, isa pa yun. Yung pagka kumbaga pagka nag-artista yung anak, wala na. Doon na sa lahat, pati kamag-anak ng mga ng nanay at tatay mo, sa'yo na sa lahat. Kaya bigat eh. Diba? Tama. So, ang galing nung nangyari sa'yo. Again, hats off to your dad who thought of this. And my mom also. And your mom also. Kaya ako naging artista dahil sa mami ko. Kasi nga yung mami ko, Kala ko dahil sa tita mo. artista rin yung mami ko eh. Hindi, mami ko yung unang-una nagdala sa akin ng audition sa ano. Kaya ako nag-discover sa akin si Ariel Ureta. Oh, yes. Ito naman yung kwento nun. May nabasa yung mami ko na sa dyaryo na auditions looking for child co-host. Hindi niya nabasa yung fine print na nakalagay female only. Okay? So dumating kami sa ABS-CBN. Ikaw lang isang lalaki. Ako yung nag-isang lalaki. So, tablado ka agad. Di ba? Sorry, pero female ang hinahanap namin. Ang kwento ng mami ko, lumapit ako kay Ariel Loretta. Why are you sending me home? Look, I can also do what you're doing. So, ginaya ko yung sinasayaw ng mga ano. Mami, ako rin pinapanood ng ibang mga magulang. Ako yung kinuha. Galing. Shucks. Hindi kasi ang difference talaga ni Ninyo Mulak, si Ninyo Mulak kapag dumadaming tao, lalong ginaganahan. Yun, isa pa yun. Totoo yun. Lalong ginaganahan siya. May mga bata kasi na ang bibo-bibo, pero pag marami ng tao, Yes, wala na. Wala na. Nakikinig na ako, mas dumadaming tao, mas gusto ko. Para sa Showtime yun, para ako nasa langit nun. Ang question ko, siguro ito na yung one last. Do you believe that child stars are made or merong pinanganak na child star? Given Para sa that... akin, destiny yan. Kumbaga, God's plan lahat yan. Correct. Diba? Tama. So again, maraming salamat, Kuya Ninyo. Maraming salamat. Sobrang... Kaya Ninyo, kapag may taping kami, itext ka namin. Oo ba? Sabay lang tayo dito. Wala lang kaming bayad dito, pero... And maraming salamat sa mga. Congratulations dito sa podcast. No? Maraming salamat. Happy nung sinabi sa akin ni Ara na kayo nga yung host, natuwa ako kasi parang good venue para sa mga child stars ka na pag-usapan yung, pati yung sistema ng pelikula nung araw, everything, di ba? And of course, who better to learn it from than the Wonder Boy. Salamat. Coach, di ba? Guys, Wonderful. pa-plug lang ha. Sige, game, of course. Mula kay please. Samada, makikita niyo po ito sa mga mall. Meron na rin po kami mga standalone na stores. Ayan po, Bulacan Samada. The best in Samada. At saka kami ang pinakamura sa market. Hello, kahit hindi man lang sa Ensenada, kahit sa picture lang po ni Ninyo, bibiling ko to. Ang cute talaga Thank you so di much ba? for this, Kuya. So maraming salamat. At Thank ako you. po, si RR. Ako naman, si Arbel Cadosio. Kasama po namin ang The GOAT ng mga child actors Ninyo Mulak. At ako naman, si Atong Ridillas. At eto ang... Eto na kami!